nga today is the second Sunday of the month of August. And next Sunday, ang ato ang itiman-an nga anniversary. Atong i-celebrate ang kaayo sa Ginoo sa maong kasumaran. Ika-21 na ka-tuig ang simbahan na ito din or the ministry nga gipahalo na sa Diyos dili sa Hillside Magahan. Malipayon ba ang tanan? Dalay ko na Ginoo sa ato pa nga sa mga panalangin o di matapos nga mga kaayo sa Dios ato siyang simbahon daygon i-celebrate nato ang iyahang kaayo sa sunod na linggo while we are gapasalamat sa Ginoo siyang kaayo sa matag adlaw apan atong itiman-an nga pinasahi nga adlaw nga diin kita mag-celebrate sa atong ika-21 ka tuig. So, andam na ang tanan, nagtuwa ko nga din ita sa Domingo. Ano na tayo i-expect na speaker o madayon to siya akong speaker. O niya ako gitinguha o gihangyon sa tanan na mga bukit alas 9 aron daghan tag-agi dayon makasugod ka dayon nga wailangan. We are considering na human sa atong panimbahon mantamanaon manaog ta nito silong atong mag-ground break na ta. So, groundbreaking na ta, mga igsoon. Excited na ba nga mutukod na kitang nindot kayo nga dapit nga atong i-relocate ka na to ang dapit nga hindi na kayo subida. Sister Joy, lipay ka na Joy. Si Brother John, lipay po. Patag na to po. Sa atong pinuhaon nga bisag installment lang kayo ang atong pag-construct pero at least hinay-hinay magapadayon mahuman na sama sa ato ang ginahimo din So let's continue to trust the Lord nga tagbuon sa Ginoo ang mga finances o gamiton sa Ginoo ang tanan nga naa dinhi o gani dili mahutan ang Ginoo sa mga tao nga naa sa atong palibot nga gamiton po sa Ginoo. Can you say amen? So atong yampo kadayon mga igsoon karong palabot nga Domingo mao ang atong anniversary. So please come on time 9 o'clock. Then ang WM doon nato sila'y project na pagkaon ilang andamon o niya ang in naasad ang ilang project na ilang pag-aandamon pinanguluhan sila mga presidente ang young people na doon na sa pinasahi na ilang himuon para karong o nalabot nga Domingo. Amen. So mga panayong taas ato ang pagsimba sa Ginoo atong ipalo na ang atong kaugalingon bansa ato ang panghuna-huna na mag-focus sa pagpaminaw malabas sa atong kasing-kasing ang pulong sa Dios. Ang Biblia nag-ingon man shall not live by bread alone. Can you say amen? But by every words that proceeded out from the mouth of God. Meaning mga igsoon pakanon manato ang atong physical na bahin sa atong kinabuhi sa atong lawas ato sa ang tagaan o panahon nga mapakaon ang atong mga kalagniining na panahon na. That's why ako nidasig yun nga i-focus na itong atong attention nagtuo ko nga di kita magmahay mapahinom duman ta magdasig ta sa maong pulong sa Diyos. You have your Bibles. Let's open our Bible once more. In the book of Ezekiel, Ezekiel chapter 3, we will be reading once more verses 17 to 19. Okay. Alang sa pagtahod, sa pagbasa, sa pulong sa Diyos, ang iyo na ang tanan sa pagpanindog. Once more, let's read together. Let's read together. Allow ang pulong sa Diyos. Allow kana bang mapati sa imong dalunggan aron mapahinom duman ang ako atong kasing-kasing ato ang kinabuhi sa maong pulong sa Ginoo. Andam na ba tang mabasa? Amen. Kung andam na, together read. Son of man, I have made a watchman for a house
house of Israel. So hear the word I speak, and give warning from me. When I say to a wicked man, you will surely die, and you do not warn him, or speak out to dissuade him from his evil ways, in order to save his life, that the wicked man will die for his sin. And I will hold you accountable for his blood. But if you don't warn the wicked man, and he does not turn from his wickedness or from his evil ways, he will die for his sin, but you will have saved yourself. Magamputa, gamahanan o maluluyon nga Diyos. Nagpasalamat ako, Ginoo, ini panahon sa among pagsimba, kanimo nga makakaplag kami sa imong pulong, malabas ang imong pulong sa among mga kasing-kasing o mapakaon ang among tagsa-tagsa ka mga pala. Ginoo, dihugi ang imong alam. Tabang niya ang matag-usa na magkapatalinghob ninyo. Itugot, Lord, na ilang atensyon, mag-focus sa pagmaminaw. Pag akong hihinlan ang tanang buhat sa kanitnit, lumayas kumanagay ninyo nga dapit. In Jesus' name, as I release blessing to your people right now. In Jesus' name, amen. Makapalikod ka mo diyan sa procedures. If there is a title for this message, atong ibutang nga atong aluhan nga nagaingon, The Sovereign Task of the Church. Atong tagsa-tagsaon, mga isuon, Sovereign Task of the Church. Ato palunaon niya atong hisgutan na sa next. My introduction. Nagaingon ang akong introduction, mga isuon. Christian believers are commissioned to evangelize the world. Ang mga magtutuo, ginamanduan o gisugo nga ibanghelyuan ang tibuok kalibutan. That is the sovereign task of the church. So the sovereign task of the church is evangelism of the world. Can you say amen? Amen. Amen. So let us take some or 3 words from this statement. Doon ay tulo ka mga pulong nga angay natong tunan o pamalandungan samtang kita nagatuon niining the sovereign task of the church. So there are 3 words from this statement. The sovereign task of the church is to evangelize the world. Number 1. First, let us take the word. Ang unang natunan nato ang pinulungan o ang pulong nga word. Unsay kahulugan kung maghisgot kag word? Kalibutan. Word. Sa ato pa kalibutan nga ato gipuy-an, kalibutan nga ato makita karon. O kaha ato pa maingon nga ang mga tawo nga lumulupyo aning kalibutan na kana mao gyapon nga ato masabtan kung world nga atong istoryahan. Pulong nga word. So tao ang mga lumulupyo, mga tanong nga ato makita sa atong palibot. Kung ato nang i-categorize, mao ni sila ay ang kalibutan or world. Okay? When God He loves a world. Can you say amen? Kung ang Diyos na higugma, ang iyahang gugma, iyahang gitumbok ngadto sa kalibutan. For God so loved the world. So iyang gitumbok ang kalibutan. Then, sa dihang gihatag sa Dios ang iyahang pinalanggang anak, iyang gihatag ang iyang pinalanggang anak ngadto sa kalibutan. He gave His Son for a world. Sa ato pa, atong mahibalungan nga si Jesus gipadala sa iyang langitong amahan aron o para sa kalibutan. O sa ganitong kalibutan, kaning ato makita din sa itong palibot, o kaha ang mga lumulupyo aning kalibutan na ikaw, ako. So, ang bugtong pinalanggang anak sa Dios nga mao si Ginoong Hesus, sa diyang iyang gihatag kini sa kalibutan, iyan ning gihatag kanimo, kanako o kanato.
Yes, amen. Amen. Hallelujah. So when Jesus Christ died, He died for a world. So tulo na kabutan, no? Ang Diyos na higugma para sa world. Correct? Kung ang paghatag sa Diyos sa iyang bugtong kung pinalanggang anak, iyang gihatag ngadto sa world. Okay. Excuse me. Sa dihang nagpakamatay si Kristo Jesus, nagpakamatay siya para sa kalibutan. World. World yapon. You say amen? Amen. So, ang buot sa Diyos, inon siya din ha, God's vision is a word. Vision. Ang nakita o pananahon sa Diyos, adunay sa iyang mind, mao ang world. Kalibutan. So, ang iyang pananahon, buot niya, nga maangkon nato nga pananahon usad. Nga ang atong pananahon, dili lang dili sa manggahan, dili lang dili sa mga balulan, kundi world, tanan nga mga katawhan. Lumulutyo aning kalibutan. Can you say amen? So that is the vision He wants us to have. Mao kana nga pananahon nga ihatag o gihatag sa Dios sa matag usa kanato. Amen. So next. Second word is supreme. Supreme. Nato ko nga kung mag-isgot ka supreme, kung dito sa mga korte, gikan sa lower court, Court of Appeals, kanya Supreme Court. O ano? So pag-isgot ang supreme, pinakalabaw. So, ang word is supreme. The supreme task of the church is to evangelize the world. So, kung ato ng tutiyon, ang pinakalabaw nga trabaho sa church, mao ang pag-evangelize sa kalibutan. Oh, hallelujah. Supreme. Sa ato pa, kung doon naman mga buluhaton aning kalibutan na para sa atong mga kinabuhi aron mo eksista, maayo man na. Di man na dautan. Pero ang atong itudlo karon na angay natong timan-an, mao nga ang pinaka taas nga tahas sa mga sa simbahan, mao gayon ang evangelize the world. Amen ba? So that is the supreme task of the world. Next. Okay. So it is the supreme task of the church, we must have to give attention on the word mission. Can you say amen? Sa atong church, I'm just very sorry. Kaya di kaayo ta mission oriented. I hope ani nga mensahe ato na ning mapakalayo ang atong mga pagbati o kasing-kasing o ang atong tumong o direksyon. Gani nagapasalamat ko kang Pastor J. Yan na ning gisugdan nga trabaho. Ato man siya gi-assign ani. O niya iyan natang gibahin-bahin aron nga ang ato o niyang pagpamuhat na maayo o hanay kaayo. Amen ba? So kay supreme task of the church is evangelism. Pinakalabaw nga buluhaton o trabaho sa simbahan mao man ang pag-ebanghelyo, then ato gyud itumong ang ato ang tanang kusog sa lapi o atong panahon diha sa pag-ebanghelyo. Are you with me? Amen. Ayaw mo kuhaan ka ng uyon kita direksyo kaya aron nga masilyuhan ang kamatuoran, then ato na dayo makaplagan nga ato na ikinabuhi kana nga mga kamatuoran. So give to mission more of our time, more of our treasure, than more of our talents. So kung madaghan ka nato din daghan kay talento, may tungod sa pag-ebanghelyo. O kaha pag-share sa gugma sa Dios. O kaha pag-kabig sa mga katawhan pinagi sa pulong sa Dios. Amen ba? So mao na siya nga atong yung ihatag ang atong pinakakusgan na talento nga mao ang
pakig-ambit sa gugma sa Dios. Kanunay nga to ang madumduman mga igsoon, let your light so shine before men. Ana usa ka paagi nga ang ebanghelyo ni Kristo Jesus madayag sa atong mga kinabuhi. Kanang word, let your light so shine before men, ingon siya diha, tunay tulo nga butang nga angay timan-an. Imong panultihon Kristo nganon, aba, o dili. So, ang imo diha, let your light so shine before men, bisan ang imong pagpanulti, Kristo nganon, ayun. Kasi amen. Aha, sa imong pangunang-una, let your light so shine before men. Ayaw 10:30 na ang mga huna-huna nga makapabugnaw sa imong pagtuo o pag-alagad sa Dios. Yes, amen. Kaha ang imong pagpamuhat, imuhang mga pagtrabaho, ang imuhang mga aksyon, makita gyud nga Kristohanon ng mga pagkilos, mga paglihok, Kristohanon gyud. Amen. So, let your light shine. Atong idanag at atong kahayan diha sa kalibutan. Amen. Next. Third word is church. Okay. Church. O sa ito primero? Word. Kaduha? Supreme. Katulo? Morning church. So, ang title, The Supreme Task of the Church. Kay supreme task of the church, atong gitagod-tagod ang tulo ka mga word gikan sa atong puluhan. The supreme task of the world is to evangelize. Amen. Okay, the third word is the supreme task of the church is to evangelize the world. When we see church, we mean the whole congregation. So the word church refers to the whole congregation. Meaning, walay dili mo involved, kundi ang tanan mo involved. Head? Salamat kang Pastor Jiggy, bahin-bahin na niya, pero doon na ba nga wala siguro kaplagi ang inyong mga ngalan, ayaw lang sa mong kasilok ni Pastor Jiggy. Kinahanglan, i-admit nga, isukit ni mo ang imo, ipasukit ang imo ngalan, dilingon nga, ulahi ka, kundi mahinungdanon kagihapon. Ano ba? So, ang hagit mga igsoon, the supreme task of the church is to evangelize, meaning the whole church must involve in evangelism. Hallelujah! Sa mga bata gani, nagtuo ko nga ma-evangelize ang timuok nilang banay, mga ginikanan, mama o papa. Kung ato lang ni silang matutuon din sa simbahan, pag uli anak sa ilang tag sa kapanimalay, labi na sa panahon sa di pa mag-isnak, mag-ampo, maanad na sila dito ampo. Then, mapanalanginan ang ilang mga mama o papa, maibanghiliuan ang tigo o panay gamit ang mga kabataan. Are you with me? So, church involves the whole congregation. It involves our, amen? It involves our WL. It involves our youth or young people. These three departments, if you are to know ganong naaning tulo ka department sa atong church, mga churches, assemblies of God, ako tamutunganan nga kining tulo ka mga departamento na akong na-mention, ang tawag nila sa ilaw sa Assemblies of God nga mga kasimbahanan, mao sila ang mga evangelizing arm of the church. So the supreme task of the church is to evangelize the word, meaning MNWMU, and even the children department will serve as the evangelizing arm of the church. Kana ako na imong mga bukton din ako, evangelizing arm of the church. Hallelujah.
Dili lang di ay nga nag-exist ang MMWM Youth nga doon nalay ingon ta nga meeting Cobra sa monthly Diyos, meeting Cobra sa weekly Diyos, meeting kay mag-ampo, kundi pwede sila mag-meeting aron manlakaw as an evangelizing arm of the church. Are you with me? Hallelujah. So, klaro kayo mga igsoon, ha? Ang giingon sa atong text, mga igsoon, grabe kayo ito mga text. If you really remember the text, I hope na inyong i-focus dito sa text. Kung sa giingon sa Ezekiel, ang taong wicked, padulong yun siya sa kalaglagan, pinaagi sa iyahang sala. Correct? Oh. Huwag mag-iingon nga kung naay sala ang tao, walay consequence. Kaya klaro man ang giingon nga wages of sin is death, na mag-kamatayon ang bayad sa sala. Meaning, ang tanan nga tao nga naas pagpakasala, padulong yun sila sa kamatayon or separation from the presence of God. Are you following? Okay. Now, ang giingon sa atong text, kanang tawhana, kung di na to sila suginlan, nga padulong sila sa kamatayon tungod sa ilang pagbuhat o sala o pagkinabuhi nga dili matarong, kung sa ingon, kita tulubagon sila. Ang ilang dugo magatawag o magapahinumdum kanato nga kita dunay tulubagon sa ilang. Kung sa may tulubagon, unya nimo nga wa nimo sila masugili, bahin ka sa ilang sala nga nahimo kay wa pa nimo sila sugili. Are you with me? Klaro ba? Pero ang nindot nga mga maayong balita is that kung ikaw naglakaw o nagsugilon anang tawhana, unya nagpasulabi gihapon siya sa pagkinabuhi sa iyang pagpakasala, di ikaw malibre na sa iya o niyang gangatan. Kaya imo naman siyang nasuginlan. Are you following? That's why ang tanan may nangdanon gayon mulihok mamoha alang sa tahas o buluhaton nga gisamon sa Dios sa matag usa nga namembro sa church. Kung kita nahimong born again, nagtuo ako nahimo tang born again, kay dunay mga tao nga gigamit sa Dios alang kanimo, alang kanako, ug alang kanatong tanan. That's why nagpahimulos kita sa grasya at panalangin sa Dios kay dunay mga tao nagbudlay alang kanato, alang kanimo. Are you with me? Dumduman ako na Brother Nelson, amigo kayo na ko itong nakaibanghelyo kaniya. Dalay ko ng Diyos. Kugihan to kayo siya. Kada lakaw kung dunay matagbuan, sugin lang niya sa gugma sa Diyos. Siguro, ang primero reaction ni Brother Nelson, in my own observation, siguro walang ay niya na tagatay pagtagal. Pero ang pulong sa Diyos, mudulog yun kung imo nang ipatikambit ngadto sa uban. Are you following? That's why di taanay mahadlo, di taanay magduha-duha. Matuo baka ni siya o dili, basta suginlan lang yun nato sila. Amen ba? Salamat ko kay Pastor J. This is a take-off now where I am reminding everyone as your pastor this morning, hallelujah, di taanay magpakabuta o bungol sa maong komisyon nga gihatag sa Dios kanato as a church. Kay dunay ingon siya warning. Mahilam digit ka sa maong salaot sa maong tao sa iyang pagkinabuhi at ubangan sa Dios. Apan kung atong isugid, atong himuon ang atong bahin, pagsugid ngadto sa uban, malibre kita. Can you say amen? Amen. Hallelujah. So let us mobilize everyone
Kung naaman din nga wala lagi mas lista inyong ngalan, ayaw mo kayo boss. Approach Pastor J, here am I, Pastor J. Ilista ko kay gusto ko kukuyo sa mga pundo ko grupo. Then, kung sa sunod, na Pastor J, pag-agad nimo, then we will have to have mass evangelism direction kay mao kini ang commission nga gihatag ni Jesus sa wa pa siya mo kaya dito sa kalangitan. Amen ba? As a church, mga igsoon, there are times na wa kayo nato kinabuhi ang pulong sa Dios. But today, by the grace of God, by the mercy of the Lord, gaya man alam sa matagusa, bangon ta sa atong nagkapakyasan kay nagtuwa ko, if God so permit nga makabatuntag simbahan dito dapita, meaning daghan pang mga tao makasulod po niya ni anang dapita kung ato na ng sugdan sa pagtukod sa bago na itong location. Amen ba? That's why I will encourage everyone, really, everyone. Kung dili pa mo kabalo sa sequence, to us, Pastor J, or even myself, you can feel free to come and encourage you and even teach you how to do evangelism work. Importante mga igsoon nga musadlit kita o mga pagtudlo kay mahinungdanon, wa sa kay itudlo kung wa ta matudlo Amen ba? Last previous nga mga tuig, dasig kayo ta nag-ibanghelyo, abot ta sa Villa Verde, abot ta sa Green Heights, abot ta dito dapita sa Riverside, naabot ta dito dapita sa Angela. Ngano ato man tong giundang ato tong ipadayon mga igsoon. WM, I hope